Oh! Andiyan pala kayo, ha? Nagulat kayo, no? Siguro iniisip nyo kung bakit outdoor location kami ngayon. Hi mga schoolmates! Tama yan, Nico. Dahil napaka-special ng ating episode for today. Time out muna tayo sa mainit na rin sa Dakayan dahil ito-celebrate natin ang ating season ender episode. Siyempre gusto rin natin congratulate ang mga schoolmates barkada natin na naging part ng ating programa. Maging mapa-audience man yan, mapa-debaters, at siyempre ang mga schoolmates barkada natin na nakasama ko sa social media, di ba? Kaya sit back, relax, and enjoy! At samahan nyo kami mag-reminisce, mag-throwback tayo ng mga nangyari nitong season 1, lalo na nung kasama at kakulitan pa natin si Jules! Hi, Jules! Pasalubong namin! Pasalubong! Marami pa yan dito lamang sa #1 youth-oriented debate program ng Bayan. Dito lang sa Schoolmates! Kita nyo naman yan, oh! Schoolmates! Grabe, akalain nyo, no? Isang season na tayo, guys. Grabe, ang bilis ng oras, guys. At ang mahalaga doon, Nico, Umabot ako! Yeah! Bagong schoolmate! Oo, bago ang schoolmates namin. Maraming salamat kayo, guys. Anong masasabi nyo na isang season na tayo? Imagine 13 episodes na tayo, JV. Oo, isang season na. At sana marami pang seasons ang dumating sa atin. Kaya nyo ba yung 100 seasons, amigo? Kahit na tumanda pa tayo. Schoolmates pa rin tayo. At syempre, si Jules. Nakasama natin ang buong isang season, di ba? Nakakami si paring Jules. Kahit na onting panahon lang kami magbanding. Speaking of Jules, nung tinawagan kasi ako na para dito sa schoolmates, di ba? Eh, sabi nga nila na si Jules pupunta ng ibang bansa dahil meron siyang mahalagang gagawin. I-represent niya yung mga kabataang dito sa ating Leaders. Leaders. So, nakakatuwang isipin. Siyempre, pressure on my part dahil siyempre may isang magaling na host si Jules, di ba? So, Pero so far, kamusta naman yung experience? sobrang nakakakaba nung una eh. Dahil siyempre matagal na kayo magkakasama eh. Eh bago akong salta eh. Pero nagpapasalamat ako dahil hindi niyo ako pinabayaan. I'm twerking like Miley. Kung busy si JV, busy din ako mag-twerk it like Miley dito. At siyempre parang... At ang galing ng Nico, di ba? In a short amount of time. Alam mo ba, idol ko yan? Nung bata pa ako. Grabe ka naman! Nung bata pa ako, napapanood ko na yan eh. Grabe ka talaga! Idol ka pala ni JV. Pero, seriously speaking, nakakatuwa kayong kasama dahil alam niyo yun, parang magaan yung loob natin agad sa isa't isa. Hindi na tayo nahihirapan na mag-effort na para kilalanin pa natin ng mas lalong malalim. And we are parang tayong isang one big family. Oo, kasama yung mga nasa likod ng camera production din. Tama. Di ba parang tayo isang family? Hi guys! Kayo naman guys, syempre nung tinanggap ninyo at tinawag kayo kung gusto niyo maging schoolmate, ano ba naramdaman? Alam mo ako, Miko, hindi naman talaga ako into hosting eh. Diba? Alam niyo naman ako yung taong teatro. So this is the first time na gagawin ko. Kaya nakakatuwa na parang may nalalaman ako na Iba. kaya ko pala, Yeah. kaya ko palang mag-host at kaya ko palang humarap sa camera dahil sa stage naman, di ba? Wala kang camera, lahat yan. Kailangan pakitaan mo ng magaling dito, kailangan may camera. Kaya naman iba yung energy na nabibigay mo dito Oo, sa kasi schoolmates. sinasanay ka na sa stage. High spirit eh. Saka nakakatuwa kasing mag-express sa mga students natin, di ba? Yes. Iba't ibang tao from different walks of life. Dami na yung kakilala, iba-iba, di ba? May natutunan na sa akin si JV. Ito naman eh. Ako naman, at first nahirapan ako kasi nga, Tagalog is not my first language, di ba? Ay nag-offer din ng perpetual ng technical, vocational at special courses.
But because of the show, marami akong natutunan about the Philippines and nakapag-tour tayo sa ibang schools. Which is amazing kasi hindi pa ako nakapunta sa ibang lugar. Nakikilala natin yung bawat campus, no? Oo. Nakikilala natin at the same time, lalo natin napapakilala sa buong mundo kung gaano kagagaling ang mga Tama. estudyante ng bawat eskwelahan dito sa Pilipinas. Diba? So marami pa tayong exciting episode, guys. Kaya, oo, yan ang mga... Nico, thank you for joining us. Ano pa At may expect mo maraming in salamat the din. future? Ako, syempre, in-expect ko na humaba pa ang pagiging schoolmate ko. Sama-sama pa tayo ng matagal. At syempre, magagandang memories pa, di ba? Sa mga darating Akala ko na- magagandang girls. Sa iyo yan. Sa mga ganon, Yan. si JV ang expert dyan. Alalahanin nyo guys, ang idol ko si Miko ito. Wow, grabe. Lahat ng ginagawa ko, sa kanya po galing Hindi, yun. pero Idol Jules, syempre, bago siya umalis naman, kinausap ko na, sabi ko, I'll try my best na ipagpatuloy ko yung magandang ginagawa mo dito sa schoolmates. So sana, napapakita ko. Maraming salamat, kapatid, schoolmate, Jules. Mag-ingat ka dyan. At pasulubong Sabi namin. mo, yes, Jules, pasulubong. size 9? Speaking of Jules, Oh, energy mo yun eh. Speaking of Jules, abay, meron siyang pinadalang mensahe para sa atin. How important? fresh from the US. Fresh from the US, panoorin natin yan. Jules, pasok! Hello there, schoolmates, and welcome to the United States of America. Okay, so unang-una maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa first season ng Schoolmates. Kaya naman, syempre, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatalakay natin sa napakaraming issue na ating susunod. Kaya naman, hinihingi namin kayong lahat na patuloy nyo pa rin supportahan yung programa natin. Saka syempre, kailangan lahat tayo nakikialam sa lahat ng mga issue malimutan dahil yun ang ating tungkulin sa ating bayan. Para syempre, lahat tayo nakikialam sa lahat ng mga issues. At syempre, kayo ay may masasabi sa lahat ng mga desisyon ng ating bayan. Kaya naman sa season 2, sana ay patuloy nyo pa rin painitin ang inyong suporta sa ating show. Maraming salamat ako si Jules Ian, all the way from the United States of America. Thank you. Uy, guys, notice nyo parang slang na si Jules. Oo nga, so parang pumuputi ka lang. Pang-American accent na siya. Iba ka na, Jules. Baka ma-nosebleed na kami sa'yo. Siya naman mag-slang ngayon. Hey Jules, what's up, man? Yeah. Keep it up! Yun lang. Oh, yun lang, yun lang yung kaya ko eh. Alright. Okay. At sa aming pagbabalik, isa-isahin natin yung mga maiinit na talakayan na nangyari dito sa schoolmates sa nakaraan na 3 buwan. Yes. Okay. Stay with us. Dito lang yan sa Schoolmates! May pakialam ka! Alright, JV, naalala mo ba yung first nating episode? Oo naman, siguro Hesa yan ang pinaka-paborito kong episode sa lahat dahil alam kung bakit. Bakit? Yan kasi yung pinaka nakakabang episode ng ginawa Oo natin. nga. Dahil una, di ba? Sobrang kabado talaga ako nun, Nico. Pinakaunang episode din yun. Oo. Tanong ko, sinong pinaka maraming yung nagkamali? Yung mga maraming bloopers. Alam mo Meron ba? Eto nga. Si JV. Ako ba? Nagkakabuti yung mga pick-up lines niya parang wali. Jules Cesa, anong tawag sa mga estudyante ng mga taga St. Dominic? Save, yan. Oh, may pick-up line kasi ko para kay ate. Ayan. Kasi, feeling ko kasi, dito ko na mahanap yung forever ko. Bakit? Bakit, JV? Bakit? Naniniwala ka ba sa forever? Hindi. Hindi, may forever. Hindi, feeling ko dito ko mahanap yung forever kasi save yan ng puso ko. Save yan ng puso ko. Oh, sabi yan ng puso. Oh, ikaw talaga. Sige, salamat. May act. Pero Pero nag-improve kailangan ba? Over, ah? day lang yun. Ngayon magaling na siya. Nag-improve ba yun? Pero alam mo, Hesa, di ba naalala mo yung si Jules? Yung una nating BTR. DDR.
na professor siya tapos tayo sa klase, sa classroom, gagawin yung At example. bagay kay Jules ako ni At simula noon, yun yung history na sa palaging VTR, palagi akong may problema. Oo, doon na nag-start. Oo, lahat ng VTR Na palaging problemado ka. Bakit lagi fighter natin? Bakit lagi kaya ako may problema, no? Pero yun, napanood ko ngayon, ha? Ay, napanood In mo? fairness, si Jules, bagay na bagay talaga sa kanya yung pagiging pro. At saka kung ikaw naman talaga ang classmate ko, hindi ako aakit kung kasi ganda mo. Ayan, mga, Diba? Inagawan ka na ng pick-up Sabi ko, lines. sige, sigmaka ako dito eh. Alright guys, at dahil dyan, balikan natin mga highlights sa University of Caloocan City. Let's all watch this. Meron kasing isang online at written petition ang pambansang samahan sa linguistika at literaturang Filipino. At ayon sa kanila, 10,000 na full-time at 20,000 na part-time Filipino professors ang mawawala ng trabaho. Dahil daw to sa panukala na pag-alis ng Filipino subject sa kolehiyo. So, para sa panig na pabor alisin, ano ang reaksyon nyo dito? Aalisin yung subject o yung asignaturang Filipino sa college, pero ililipat siya sa K-12 program ng DepEd. Ibig sabihin, yung grade 11 and 12 ay magkakaroon ng subject ng Filipino. Kumbaga, doon ilalagay yung subject ng Filipino mula sa college. Kaya, ang ibig sabihin yung mga professor, faculty na maapektuhan sa memorandum na ito, ay gayon din, ililipat din sila doon sa grade 11-12 sa senior high school ng K-12 program. So, hindi talaga sila magiging jobless. Ililipat lang sila doon sa grade 11 and 12. Thank you. Okay. Okay, may point si Just Tony, no? So it doesn't mean na maging unemployed ang mga professors, kundi ililipat lang daw. sila. Pero tingin nyo, sa hindi pabor alisin, malilipat nga ba talaga itong 10,000 and 20,000 na mga teachers sa K-12 or sa grades 11 and 12? Is that possible? Kaya ba ng CHED na ilipat ang lahat ng mga guro na ito sa elementarya at high school? Isa pa, ang pinag-uusapan natin dito ay ang Pilipino o ang asignaturang Pilipino sa tersyarya. Ibig sabihin, may mga pinag-aaralan tayo na hindi pinag-aaralan sa high school kahit ilipat pa natin ito doon. Isa pa, ang intelektualisasyon ng Pilipino o ang mas ma-develop pa ang ating Pilipino ay tungo sa mga research na ginagawa. Ito ay ginagawa sa tersyarya at hindi sa high school. Okay, yung punto naman ngayon ni Marjorie Hesa, no, tsaka para na rin sa pabor alisin, meron daw mga lessons na tinuturo sa tertiary level or sa college level in Filipino na hindi raw natin natututunan sa sekundarya. So ano ang reaksyon nyo dito? So ibig sabihin, sinasabi nila na impossible pa rin daw alisin kasi ibang level pa rin daw kapag nasa college. So sa aspeto pong yun, meron po tayong tinatawag, yun nga po sa nung high school po tayo, literally we have 4 years lang po. 4 na taon lang po. So yung dahil sa K-12 po, madadagdag po natin yung grade 11 and grade 12, which is magigiveaway po para mapag-aralan or magbigay ng ma-enhance or sa mga remedial ng Filipino. So, may Rizal po tayo ngayon sa college, pwede po natin i-ano yun sa grade 11, grade 12. Marami po tayong panahon para ma-enhance or mahasa ang kakayahan ng isang bata. Ayan, Ginoong Tony, gusto kitang tanungin. Ano sa Filipino ang noun? Nang. Ang verb. Ang preposition. Conjunction. Interjection. Ay, ito na lang. Magbigay ka ng halimbawa ng isang tayutay. Paano yan? Hindi alam ng Ginoo sa aking kanan. Ang mga Filipino ng mga parts of speech na tinanong. Patunay ito na kailangan ng asignaturang Filipino sa ating kolehiyo. Sapagkat kung kanilang ipinagalaban kanina na ang Filipino ay lubusang tinuturo sa elementarya at sekundarya, bakit hindi nila alam mismo yung mga mga Filipino ng mga English words na sinabi ko? Okay, so we are now talking about grammar na. So, Yes. ang dami na mga punto kanina about educational system, ASEAN integration, tapos ngayon napunta na tayo sa grammar mismo. Pero, so siguro bahagyang titigilin muna natin itong rebuttal natin dito sa stage kasi kasabay na sobrang init ang diskusyon dito, sobrang init din na dito. ng ating audience. So JV, kamusta ba dyan? Thank you, Jules and Hesa. Tama ka, kung mainit na mainit ang diskusyon dyan, mas ramdam na ramdam ko ang init ng tensyon dito sa audience side. Tama ba yun, UCCians?
Dito, Otto, magtatanong tayo. Sino may mga comments dyan? Sino may mga comments? Ayan, ito, si ate. Hi, ate. Di ba ang gaganda ng mga taga-UCC? Okay. What's your name? Renalyn. From what course? Or, Marketing Management 4C. Ba't di ka sigurado sa course mo? Ano ulit course mo? Marketing Management 4C. Nasaan ang marketing management? Ayan, so ano pong comment natin sa ating issue for today? About dun sa debate nila kanina, ang naobserbahan ko lang na, syempre tayo mga Pilipino, favor talaga tayo na hindi tanggalin. Makakasigurado ba tayo na mababawasan din ba yung tuition or yung dagdag units nun? Makakasigurado rin ba tayo na hindi nila dadagdagan ng panibagong subject? Okay, so mabigat yung binigay niyang punto. Thank you. Kasi social issue na yan about financial constraints na. Ibig sabihin ba raw na kapag inalis na yung Filipino, mas makakagaan nga ba sa bulsa ng mga magulang natin para sa tuition? Yes, may masasabi ba ko yan? Ayun na yung epekto no, ng pagtatanggal ng asignaturang Filipino sa kolehiyo na ang ibig sabihin kung babawasan natin yung asignaturang Filipino ay maaalis din yung mga units na maaari natin pag-aralan sa college. Meaning, ay bababa yung matrikula. Lalo na sa panahon natin ngayon na pataas ng pataas yung matrikula. Okay, thank you so much, Tony. More questions, JB? Okay, maghanap tayo. Ito si Kuya. Kuya. Hi, what's your name? Joshua R. Palomares po. From what course? Financial Management 1A. Hello. Ayun. So, anong masasabi mo sa issue natin? Siyempre, para po sa akin, hindi po ako pabor na tanggalin yung asignaturang Pilipino sa curriculum ng college. Kasi, yun nga, di ba tinanong niya kanina si Kuya na kapatid. So, tinanong niya kung ano English yung tayo-tayo. So, hindi niya ata nasagot. So, paano mo ma-enhance or paano pa malalaman kung tatanggalin mo yung asignaturang Pilipino, yung iba nga hindi pa alam yung mga English na, yung mga sa Tagalog, basta, yung kanina kasi hindi niya nasagot. Kaya parang nag-aano lang ako, ba't mo tatanggalin yung Pilipino? Okay. Tugol na si Kuya. Anong masasabi nyo? Kasi na-risto kanina nung grammar na tinatanong ni Rodel kanina. So, ang point na dito, na kahit college na tayo, ibig sabihin may mga points pa rin on grammar na hindi natin alam ngayon. So, talagang enumerate niya, di ba? Enumerate niya. So, ano yun, response yung grammar natin? Siguro sa bagong curriculum na ito, no, na kung aalisin man ito, ay gagawin siguro ng ahensya natin sa edukasyon na paigtingin at pagyamanin palalo yung pagtuturo ng Filipino sa elementarya at sa sekundarya. Sa ganitong paraan, pagdating natin ng kolehiyo ay mas makakapag-focus tayo doon sa major natin, doon sa gusto nating kurso na kunin. Kung aalisin yon, di ba, mas mabibigyan tayo ng pagkakataon para pagyamanin palalo yung pag-aaral natin ng Filipino doon sa grade 11 and 12. Alright, thank you so much. Pero ito pa, may isa pang punto na kailangan natin bigyan ng paglilinaw. Yes. Kasi merong argumento rin, Hesa, na kung kaya natin alisin ang Filipino sa tertiary level, kasi tinuro na rin naman siya sa elementary hanggang high school. Yes. Ang English din naman, itinuro na rin naman sa grade school at sa high school. So, ibig sabihin ba nito, kailangan na rin natin alisin ang English sa college? So, hindi lang Filipino, kundi yung English kasi as parang well. both languages lang din naman siya. So, why not do it the same? So, sa in terms English? of language, why not abolish both? Yes, kasi kumbaga Okay. parang same level lang naman. Okay. Siguro let's hear a short response from both sides. Yung about po sa English na pag-abolish, hindi po sa paglayo. Baka sabihin na naman po ng kalaban namin na lumalayo kami sa pinaka-topic namin, which is hindi naman nila naiintindihan. Ang sa amin lang naman po, sa English subject po, yung totoo ngayon, practical tayo, magpakatotoo. Sige, ano po yung constitution natin? Nakasulat sa lahat. Sagutin niyo po, nakasulat po sa anong lingwahe ang constitution natin? English. So, a-abolish po natin. A-abolishin ng Filipino. Anong lingwahe? Mandarin. Siguro mali yung mali yung pananaw natin sa bagay na yan sapagkat mayroon ring Filipino na bersyon ng ating konstitusyon. Hindi po ba? Isa pa po, ganito po yan, no? Hindi po kami naniniwala na, hindi po namin tanggap yung
ideya na tanggalin ang asignaturang Filipino. Ang tanong ngayon is, since naturo naman na ang asignaturang Ingles sa elementarya at sekundarya, ba't hindi na lang tanggalin both? Hindi rin kami payag doon, sapagkat naniniwala nga kami, tulad ng sinabi natin na sa globalisasyon, kinakailangan nating makisabay. Ang hindi lang natin kailangan gawin ay kalimutan kung saan ba tayo nagmula. Pero maliban sa UCC, ay naging mainit din ang talakayan ninyo sa University of Perpetual dyan sa Las Piñas regarding K-12 program. Oo, alam mo, Miko, sobrang init ng talakayan namin dyan, naalala ko. At alam ba, doon ako naka-encounter na mga law students ang debaters. Ang gagaling nila, di ba? Oo, imagine mo kung mga future lawyers natin na mga nagde-debate sa usapin natin, di ba? And lalo na uminit ang ating Facebook at Twitter accounts dahil sa K-12 program ang topic natin noon. Kasi gusto talaga nilang makisali at mayroon silang mga opinion ng students ng University of Perpetual. May mga kanya-kanyang opinion yan, di ba? Kaya naman, balikan natin ang mga highlights dyan sa University of Perpetual sa usaping K-12 program. Panoorin natin to. Very unique daw dito sa K-12 ay gagamitin itong mother tongue sa paggamit sa pagturo. So, pag ganon, if you're from Iloilo, Ilonggo. Yes, sobrang daming languages ng Philippines. So, Okay. mas maintindihan daw kasi ng mga students. So, ito. So, sa tingin nyo, para sa Team K-12, itong paggamit ba ng mother tongue bilang medium sa pagtuturo ng K-12, talagang mas makakabuti para maintindihan ng mga estudyante yung mga lessons? So, baka maging divisive to eventually. Anong tugon nyo dyan? Okay, thank you for that question. Napakagandang tanong po niyan. Actually, ang konsepto ng MT or mother tongue medium of instruction ng K-12 ay napakaganda. Bakit? Although ang K-12 is geared towards globalization, hindi pa rin niya tinatapakan o sinasagasaan ng ating cultural identity. Ibig sabihin, hindi natin makakalimutan kung saan tayo galing at kung saan tayo patungo. Unang punto. Pangalawang punto, syempre ang mga bata, mas maintindihan nila ang mga lesson, ang mga tinuturo sa kanilang eskwelahan gamit ang kanilang mother tongue, gamit ang kanilang native language. So, ito po ang pinaka-effective na teaching medium para sa ating education system. Thank you. Yun naman pala. Alright. So, kahit local daw, magagamit pa rin daw to towards global competitiveness. So, okay daw yung K-12. Yes, I agree that we should use our mother tongue. But we are not, it's not only in K-12 that we can implement it. It's not only in K-12 that we can use our mother tongue. So we are in favor of using our mother tongue, yes, but we are not in favor of K-12. So you're saying na parang it's a totally different issue? Yes, it's a totally different issue because we can apply it now, even if we are not yet having that K-12 program. Okay. So, sinasabi niya, hindi na kailangan pala yung program that you have to add additional 2 years, pero pwede naman pala before that na gamitin yung mother tongue. Ano masasabi niyo? But still, you admit that the mother tongue is it's the best way as a teaching medium, a teaching instruction rather. Yes, we do. Also, that's a point for K-12. That's a point for K-12. But that's a point for K-12. But as I said, we can implement it. But even that's a if point we for don't K-12, have it. right? Yes. Yes. Okay. Sure. Thank you. Alright. So we agree, both parties agree, Hesa, Yes. na ang paggamit ng mother tongue ay beneficial. Pero ang sinasabi ng grupong ito, with or without, kaya pa rin daw gamitin or makakatulong siya. May dadagdag ka pa, Elaine? Go ahead, Yes, Elaine. gusto kong i-rebut yung sinabi niya. Ang mother tongue ay hindi ito medium of instruction. Ito ay isang subject na kung saan tinuturo doon sa mga bata itong lingwahe nila. Okay, so may sinasabi si Elaine, Hesa, na hindi daw medium of instruction ang mother tongue. Oo. Pero ayon ba sa research ninyo, saan ba ginagamit ang mother tongue? Actually, if I'm not mistaken, may 12 mother tongues na prepare initially ang DepEd para sa K-12 implementation. At ito, ang ibig sabihin nito ay yung medium of communication in teaching in a classroom setting. So yun talaga, for example, yung kung anong lingwahe ng local nila, yun yung gagamitin. So I would like to oppose that argument. So, binabawi mong sinasabi mo kanina na ito ay medium of instruction. Kasi ang sabi mo kanina, ito ay medium of instruction when in fact it's a subject. No. Okay, so let's clarify. Is it a subject or is it a medium of instruction? Medium of instruction. Yun, wala po akong binago sa sinabi ko. Wala po. Thank you. I think even if you say that it's a subject, I think it's irrelevant. Because even if it is a subject, we should still embrace our culture. Yun ang nawawala sa ating mga Pilipino. Gearing towards the ASEAN 2015, we should have full identity of what a Filipino is.
So, even if it's a means of instruction as we contend or a subject as you pursue, we still think that if it's in the K-12, kailangan pa rin yun. Lalo na ngayon at nawawala na ng identity ang mga Pilipino. Alright. I guess there's a consensus na whether or not it's a subject or it's a mode of instruction, kailangan pa rin na kasama sa system yung mother tongue o yung pagmamahal natin and mismo it's sa important kultura. because it's part of identity nga, That's sabi. right. At sa aming pagbabalik, marami pa tayong highlights na babalikan. Dito lamang sa Schoolmates, May Pakialam Ka! And welcome back to Schoolmates. Alam Miko Hesa. Balikan naman natin yung isa sa mga importanteng topic nung nakaraang season, ang Juvenile Justice System. Di ba? Ano nang masasabi mo doon, Hesa? Uy, guys! Di ba nandun ka rin? Napanood niyo yung Hindi niyo alam na nandun ako. Dahil Wala, ako yung nandun meron ka nga. Nag-observe ka nga. Merong diba? cultural dance group pala sa Ang galing nila. May mga drums, mga dancers. St. Dominic Savio Cultural Dance Group. Yun, di ba? Sobrang galing At mo. napasiyaw pa ako doon. Ikaw? Oo naman. Kita rin kita eh. Ano, hindi yung pa ako nakikita. Na-observe din kita. Alam mo bakit ka nasa gilid? Bakit? May mga hinahanap kayo. Alalahanin mo, mga bata yung mga taga St. Dominic. Pinag-aaralan ko lang kung paano make-up line katulad mo. Pero alam nyo guys, para mas ma-refresh tayo sa last episode na yun, panoorin natin ito. Sabi ng panig na to sa kaliwa, ayaw nila ibaba, okay? Sabi nila, hindi naman daw, ang pinaka-problema daw natin dito ay yung poverty at yung environment na kinakalibutan ng bata, yung palibot niya, okay? So wala siya with the age. Wala daw sa age. Yun yung Sa pinaka-problem nila, environment, it's about poverty. Anong masasabi niyo doon? Let's start with Vincent. Hindi dahilan ang poverty at ang environment para para lang hindi mapayagan na ipasa ang minimum age, para ibaba ang minimum age sa 12 years old. Una sa lahat, merong mga bata na merong sakit na kleptomania. Alam niyo ba ang kleptomania? Ang kleptomania ay sakit na pagnanakaw. Kung di niyo lang alam. Ang pagnanakaw na yon ay kahit nasa anong bahay sila, kahit nasa ang lugar, kung anong nasa malapit, pwede nilang damputin at yun na lang ay uuwi na nila. Di ba pag nanakaw pa rin yun? Yun naman ay nakalagay pa rin sa exempting crimes. So yun, kapag binaba naman talaga kasi ang minimum age sa 12 years old, hindi naman lahat-lahat makukulong. Tulad niya na sinabi ko, yung kleptomania, makukulong ba yun? Meron niyang sakit. Hindi, di ba? Pero paano naman yung mga tao na nagtatrabaho, nangangalakal, na mga bata pa? Mahirap lang sila pero hindi sila nagnakaw. Anong ginawa nila? Nagtrabaho sila ng marangal. Hindi lahat ng tao kailangan magnakaw. Yun lang po. Okay. Alright, thank you very much, Ayan. Vincent. Hesa, hindi raw dahilan ng kahirapan para magnakaw. Tama nga naman yun. Di ba? At sabi niya, hindi nyo lang alam na ang klepto pala, isang disease pala yun. Yes, kasi Jules. may mga ibang cases na gano'n yung ginagawa. Which is, tama yan, disease naman talaga siya. Pero yung magandang pinoint out na dito, na hindi raw pwede idahilan yung poverty. Kasi iba naman daw mahihirap na mga kabataan, nagtatrabaho. So, anong sagot niya dyan? Una sa lahat, sinabi ng kabilang panig na ang kleptomaniac ay isang sakit. Bakit natin ikukulong ang may sakit? Bakit natin ilalagay sa kung saan mang rehabilitation center yan? Bakit hindi natin dalhin yan sa nakakaalam ng sakit na yan? 'Di ba? Pangalawa, hindi daw sagabal ang kahirapan. Bakit daw nagnanakaw? Bakit ba nagnanakaw, 'di ba? Trip-trip lang ba yan? Diba? Gutom lang ba yan? Trip lang niyang magnakaw? May dahilan. Una rin sa dahilan na yon ay mga kaibigan. Siguro sa mga kaibigan nila nakukuha yung pagnanakaw na ideyang ganon. Pangalawa, walang nagtuturo sa kanila ng tama. Yung iba, walang magulang, walang nanay. Sinong magtuturo sa kanila? Yun lamang. Okay. Alright, thank you so much, Ellie. So, sinasabi nga ni Ellie na
kung may sickness nga sila, dapat tulungan, di ba? Hindi Why dapat not sila seek sa same proper ano. care? Hindi sila dapat sa same jail. Tapos yung maganda pang sinabi niya kanina, na of course, kapag yung poverty naman talaga, hindi naman sila magnanakaw lang just Without reason, Yeah, diba? without reason. May dahilan Palagi yan. may dahilan yun. Tapos minsan, wala daw silang guidance na nakukuha. O ano masasabi niya dyan, Darlene? Kaya nga dapat ikulong dahil kailangan bata pa lang, nilalagay na sila sa tamang landas. Nilalagay na sila kung saan o kung ano ba yung tama at mali. Dahil alam na nila yung tama at mali, 'di ba? Alam na nila yung kung saan sila lulugar, kung ano yung tama sa hindi. Kailangan bata pa lang pinuputol na yung sungay dahil dahil sa bata na 'yan, dahil sa simula ng edad na 'yan, diyan sila nagkakaroon ng yung pagnanakaw na 'yan. Sasabihin nila pag nakanakaw sila, ay okay lang. Magkakaroon pa ng susunod dahil alam nila, okay lang kasi hindi sila nabibigyan ng karampatang parusa. Okay. Alright, thank you very much, Darlene. So sinasabi nga, dapat ikulong daw para matuto yung mga bata. Yun na raw agad yung tamang landas man. Nagkamali, ikulong para maging tama agad. Anong sagot niyo dyan? Kulong daw agad pag nagkamali. Ikukulong po natin. Saan? Sa rehabilitation center? Kayo na nga po nagsabi, may sakit, tulungan, hindi ikulong. At ito'y sasabihin ko sa inyo. Ano yan? Meron po tayo sa Cebu. May rehabilitation center po tayo doon. Meron po ako napanood na isang documentation na nagsasabi na inikot nila yung mga nangyayari doon sa loob ng rehab na yon. Tapos po na-discover sa documentation na yon na yung mga kabataan na nasa loob nun, less than humane treated sila. Napapabayaan. Imagine nyo na lang po, kumakain sila. Yung parang kain na ng aso. Gagaling pa sila doon? Di ba hindi naman? O bakit? Yung mga bang bata, saan ba kumakain? Di pa sa plato? Dapat po, tratuhin din dapat sila ng tao. Tapos gumastos sila doon ng milyon-milyon. Natulungan ba nila? At sa ending po ng documentation, may namatay pa po sa loob ng rehab center. Okay, thank you. Thank you very much, Kim. And before we move on to our next question, Hesa, may lilinawin daw si May Vincent. gusto sabihin si Vincent. Ano masasabi mo, Vincent? Meron lang sana ako lilinawin para sa aming first two speakers. Ang sinabi ko ay, pag meron kang sakit na kleptomania, malalagay ka sa exempting crime. Ibig sabihin, hindi ka makakasuhan, hindi ka makukulong. So ipinapaliwanag ko sana sa inyo ng mga di nakakaalam na hindi nga makukulong, di ba? At alam nyo ba, ang rehab ay walang sakit, walang gamot para sa klepto. Kung alam nyo lang. Well, hindi nyo alam kasi sabi nyo rehab nga, di ba? Sandali lang, Jules Cesa. May nagagalit sige. na kasi dito eh. Bago nyo sagutin yan ng mga debaters. May nagagalit na kami. Nagwawala na dito kanina pa. Gustong magsalita. Halika. Dali, sabihin mo sa kanila yung ng dibdib mo. Dali. Mamaya, kung saan lumabas yan. Dali. Hindi po. Kasi meron po, yung part po kanina na sinabi po ni Kuya Malihan, sabi niya po, yung mga bata daw po kasi ay nagtatrabaho para hindi gumawa ng mga masama, hindi makapagnakaw. So, hindi po kasi nasagot yun kanina dito. Para po kasi sa akin, ayon po sa Republic Act 7610, child abuse po yun. Di ba po, kapag ang mga bata ay wala pa sa tamang edad o sa tamang gustong gulang ng edad, dapat po hindi pa yan pinagtatrabaho, dapat ginagabayan pa yan ng mga magulang na kung saan sila ang nagbibigay o sumusuporta sa mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Yun lamang po. Ayan! Dito ka muna. Hesa! Child abuse daw. Ang dami na nilang issues na binabato. Pero sige, legitimate concern yan. So yan, kasi ang sinabi kanina ng grupo na to, para naman pala hindi sila magnakaw, yung mga unfortunate yung lifestyle nila. Magtatrabaho sila. Pero child labor daw. So ano masasabi niyo dyan? Ito sana may po-point out lang ako. Ang pag-aaral, essential to sa bawat bata, hindi ba? Lahat ng working student, lahat ba sila mayaman? Tatanong ko lang. Para makapag-aral, di ba nagtrabaho sila? Anong child abuse doon kung nagtrabaho sila para may makuha sila? Sa legal na paraan at marangal na paraan. Okay. May sasagot ka ba? Hindi po kasi yung concern niya kanina kasi yung mga may parents yun. Kaya nga sila may parents eh.
Kaya nga, di ba may magulang? So may mga tagapaggabay na kung saan sila yung magagawa o sila yung magbibigay ng mga pangangailangan. Hindi yung kailangan sila agad. Hindi naman kailangan makapagtapos ng pag-aaral kung titignan mo sa pagiging mayaman o sa pagiging mahirap. Merong mga mahihirap, mas marami ang bilang na mahihirap nakakapagtapos ng pag-aaral dahil sa pagsisikap nila, hindi lang sa pagtatrabaho ng mga mabibigat na bagay. At guys, balikan din natin yung isa sa mga pinakamainit at kontrobersyal at pinakamataas ang rating natin. Wow! Yes. Yung tungkol sa same-sex marriage, yung season 1. Alam ko kung saan yan. Sa Philippine Normal University. Sa PNU. PNU, alam mo. Sobrang energetic ng episode na yun eh. At saka nakakatuwa kasi, although lahat naman no, nakikisali sa lahat ng campuses ng mga schools na pinuntahan na nakikisali sa ating mga topics, iba yung sa PNU eh, no? Napansin mo rin yun eh, no? Alam mo guys, para sa akin, that is my favorite episode talaga. Kasi napaka-interactive and napaka-lively ng audience at mga debaters natin doon. Kasi future teachers ng Philippines, di ba? Kaya nakakatuwa eh, no? Kaya naman, balikan na natin kung ano ba yung mga highlights dyan sa Philippine Normal University. Narito po. Sabi ng pro side para sa same-sex marriage, unconstitutional daw yung family code. Pero lilinawin natin ngayon na kasi nasa constitution mismo nakalagay na women and men lang yung for marriage. So ibig sabihin, ang interpretation nila dito unfair from the very start yung consti. Ano ang sagot dyan ng anti-same-sex marriage? Mali naman pala yung consti from the very start. We don't call it unfair. Unang-una, dahil as my second speaker said, meron tayong individual rights. Meron tayong rights for everything. And laws are made for a reason. Hindi siya to limit us, but to guide us. So, yun ang anaanan ng law. And let's take it into account na if ever magkaroon tayo ng same-sex marriage, what are these marriage rights na minamerit ng marriage? Well, these are called visitation. At saka, yung law na pareho sila ng makukuha pagkatapos nila mag-separate. Kung itong iniisip ng mga LGBT natin, ang visitation rights at ang law, kung pwede nilang kunin yung mga pagmamayari ng ano. And in the first place, why do they call for marriage? Diba? We are on the opposition side naman, hindi naman kami against sa pagmamakala ng dalawang individual. What we are against is marriage, the idea of marriage. Okay, the marriage itself. Pero dun sa pagsasama, hindi sila against. Anong sagot niyo dun? Actually, yung sinasabi ni Cyril na they would actually just want to get yung mga rights na nakukuha nung mga for example heterosexual couples. Well, actually, that was true. Kailangan nila makuha yun. But that was actually a secondary right that they would actually aim. But what they're aiming is for the state to actually recognize them with the union band for them to have a legalization, a legal basis of their union at the end of the day. Okay, recognition daw ng state itself. Kasi syempre nga naman, 'di ba yung usual marriage dito sa Pilipinas, Cesa, kapag kinasal ka, meron na ring mga laws na nag-govern pagdating sa properties, 'di ba? Kunwari, conjugal na siya. So shared na yung properties. Pero sabi ni Elvis, secondary lang daw yung point na yun. Gusto nila ma-recognize yung right as mismo, a unit. As a unit. Okay. So after that, of course, may dadagdag pa ba tayo doon? Nais ko lang sumagot doon sa punto niya. Okay, na go ahead. Isa sa dahilan kung bakit namin ito tinututulan, dahil bigay natin ng konteksto ng Pilipinas. Maraming homosexuals, maraming gay ang naaabuso ng mga tunay na lalaki. At kapag yung mga lalaking yun, pinilit nilang mapakasal sa mga bading na to, kapag nakulong sila sa marriage, mahihirapang lumabas tong mga bading na to. Dahil hindi natin maiaalis yung idea na may mga lalaki na nanggagamit lang ng mga bading. Kaya gusto natin silang protektahan. At isa pa, kung nag-uusap tayo tungkol sa conjugal property, ano ba? Iniisip ba natin na pag naghiwalay sila, magkakaroon ng fair na separation ng mga bagay-bagay sa kanilang dalawa? Hindi eh. Kasi kung iniisip nyo na agad yung mga rights na yon na magkaroon ng separation na fair, hindi pa nga napapasa, iniisip nyo na kung paano pag naghiwalay na sila. One step at a time lang daw. So there's an abuse daw of rights against homosexuals and heterosexuals. May gusto sabihin si Elvis. Actually, that was actually the notion that we're trying to oppose. Actually, when you are legalizing same-sex marriage, mas maproprotektahan mo itong mga LGBT kasi may fidelity na. Parang protected na sila doon at yung conjugal property na sinasabi nila na yung makukuha nung isangga yung actually, LGBT are rational enough to contemplate on the idea of whether or not this guy is actually meant for him, and we don't want that notion.
Okay, sagot? Alright. Come on, Elvis. You're talking about fidelity now. Well, kung fidelity ang pinag-uusapan, bakit may mga mag-asawa pa rin ngayon na babae at lalaki pero nagkakaroon ng kabit, nagkakaroon ng ibang asawa? Kung fidelity ang problema, hindi solusyon ng same-sex marriage kasi pwede pa rin mangaliwa ang isang bading sa isa pang bading kahit kasal na sila. Yeah. Wala naman daw pinagkaiba. Elvis, wala daw pinagkaiba. Actually, here. Tama naman siya. May mga fidelity, may mga heterosexual na kasi inevitable yon. May mga instances na kailangan talaga nilang maghiwalay. At least under our side, it's less likely na magkakaroon ng lokohan between their partners because there's a legal basis for them to be able to bind themselves together at the end of the day. Just like under your side, which are actually trying to blind the reality that these gays are struggling to fight for. Shame. Shame to that, Elvis. Bakit? Kasi, isipin mo Bakit? hindi ko alam, sa marriage kasi ang pinaka-nangunguna dyan yung pagmamahal, di ba? Hindi ko alam kung bakit ba gusto pa ng kasal kung pwede namang magmahalan kahit walang kontrata, Elvis. Hindi na raw kailangan ng marriage, pwede na lang pagmamahalan daw. Seriously, Kevin, I don't think you've already fallen in love. Kasi, right? Okay, wait. Out of order. Okay. It's too personal. Okay, pero go on. Right? Kasi di ba, natatakot yung mga LGBT na mag-express ng love nila kasi may innate fear na may rejection. Now, of my legalization ng same-sex marriage, mas higher yung probability of acceptance na ma-express nila yung love them, giving them the incentive and the capital within themselves to actually come out in the open and admit that they are in love and they are proud that they are in love. Okay, mas iba raw. May kakaibang situation daw pag nasa LGBT ang pagbabae. It's a question about kung na-in love ka nga ba. Yes. So, it's about love. Ano masasabi nyo? Love is an intimate thing. It's between two people. It's between the two of you. Hindi mo naman kailangan ipangalandakan sa buong mundo na mahal niyong isa't isa. At hindi niyo rin kailangan ng affirmation mula sa buong mundo. If you really love that person, then it's okay between the two of you. Hindi magde-define ng love nyo ang kontrata o isang papel. Okay. Hey. Medyo mahirap, no? Kasi we're debating about the concept of love. Mahirap pala siya. So far, ito yung pinaka-complicated. Pero let us inform everyone na as of now, dito sa Philippines, meron na tayong tinatawag na Holy Union sa LGBT. Ano yun, Jules? Parang marriage din siya, pero hindi siya recognized ng government. That's the point. Pero according to our research, kapag pumunta sila sa ibang bansa, kung saan legal ang same-sex marriage, i-recognize yung bond na yun. So parang isang ceremony lang siya. Yes, Philippines. ceremonial lang siya dito. Pero if they go to the States, let's say for example, recognize yun as a certificate of their union together. But not lawfully, correct? Yes, not lawfully here in the Philippines. Okay. At marami po tayong mga babalikang mga highlights sa ating mga episode nung season 1. Kaya naman, stay with us dito lang sa Schoolmates, May Pakialam Ka! Pag-usapan naman natin yung nangyari sa pamantasan ng lungsod ng Manila dahil yun yung pinaka-unang episode ko. Tama. Diba? Nag-enjoy ka ba, Miko? Nag-enjoy ako dahil napakahirap pagtanggap sa atin at ang tatalino ng mga debaters. Yes, I go. Ko nga din yan. Oo nga, napaka-exciting. Di ba yung feeling? Parang welcome na welcome tayo sa school nila. Totoo yan. At ang absent naman nung araw na yan ay walang iba kundi si JB. Ako ba? Ano nga sabi mo? Alam mo, napanood ko yung episode na yan, no? Congratulations, pare. Kasi, bakit? Ang galing mo, pare. Wow, alam mo, balita ko, ang dami mo daw mga nakita ng mga babae doon, ha? At magaganda, pare. At alam mo, na-miss namin doon at hindi ko kayang i-reach yung level mo, yung pag-pick up mo sa mga... Nakoy! Uy, na-miss namin yung pick-up lines mo, JB. Panood din kita, meron ko din mga pick-up lines. Sinubukan ko lang. Pero, syempre, maraming salamat sa lahat ng ating mga schoolmates. Yes, at maraming salamat sa mga schools at mga debaters natin dyan. At syempre mga netizens natin na nagpadala ng kanilang mga komento. Maraming salamat po. Kaya naman abangan ninyo ang part 2 ng season ender special natin. And with that, ating tandaan sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo'y mahalaga. Kaya naman sabay-sabay natin isigaw sa buong mundo. Schoolmates, may pakialam ka! Let's go! Sigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang